And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. At ito na nga mga kababayan, ang pinaka-latest na balita na aking nasagap ngayong araw mga kapatid. General Torre, nako mga kababayan, nakatanggap di umano mga kapatid ng impormasyon patungkol sa kinaroroonan ni Kibuloy. At ayon dito mga kapatid, hindi pa talaga nakalabas ng bansang Pilipinas itong si Kibuloy. Nako mga kababayan, nalalapit na talaga ang takdang oras nitong puganting pastor mga kapatid na si Kibuloy. Lalo na ngayon mga kababayan na talagang lumiliit na yung kanyang mundong ginagalawan. At isa pa guys, hinamon din sila ni General Torre mga kapatid. Itong kampo nila Duterte, hinamon ni General Torre mga kapatid na dalhin na lang di umano nila Kibuloy yung kanilang pinakamagaling na abogado at harapin yung kanilang kinakaharap na kaso sa korte. Nako, talagang nagpapakita na ng pangil itong si General Torre mga kapatid. Ito kasi si Baste, hinamon-hamon kasi si General Torre. Ayan tuloy. Tinutuhanan na kayo ngayon. Tingnan natin kung uubra yung mga siga-sigaan nyo dyan sa Davao. Pero bago tayo mapatuloy mga kapatid, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So ito na nga mga kababayan ang balita. Kibuloy nagtatago sa KOJC compound. Alam niyo mga kapatid, maging ako mga kababayan sa personal kong opinion, hindi ako naniniwala mga kapatid na iiwanan ni Kibuloy yung kanyang mga property dyan sa Davao. Hindi ako naniniwala mga kababayan na umalis ito ng bansa para magtago. Nandyan yan mga kapatid sa Davao mismo kasi nga mga kababayan, sobrang lawak po yung kanyang compound. Napakalawak ng kanyang mga lupain dyan sa Davao. Na kung saan mga kapatid, hindi yan pwedeng, hindi pwedeng halughugin ng mga kapulisan natin yan mga kababayan sa loob lamang ng isang araw. Kasi sa sobrang lawak niyan mga kapatid, kailangan talaga ng libo-libong mga pulis, na papasok diyan at maghalughog, para masaturate lang yung buong area na yan. At hindi nga pwedeng gawin yan mga kababayan sa loob lang ng isang araw. Kasi nga sa pagkakaalam ko mga kababayan, around 30 hectares daw yung teritoryo ni Kibuloy dyan. Pero inyo mga kapatid, kung gaano kalaki yung kanyang yung kanyang compound. Anyway mga kababayan, basahin natin itong balitang ito. Naniniwala si PNP Police Regional Office Davao Region Chief Police Brigadier General Nicolas Torre III na nagtatago lamang sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Barangay Buhangin si Pastor Apollo Kibuloy. Batay na rin sa kanilang natanggap na impormasyon. Ngayon mga kapatid, ang tanong, sino kaya sa mga miyembro ni Kibuloy ang nagtraidor? Kasi mga kababayan, naniniwala ako na itong informante ni General Torre mga kapatid, ay miyembro lang din ni Kibuloy. Diba? Kasi nga mga kababayan, hindi niya masasabing si Kibuloy nandyan lang sa loob ng kanyang compound, kung hindi siya miyembro ni Kibuloy. Kasi nga mga kapatid, yung compound na yan ni Kibuloy mga kababayan, halos miyembro po ng KOJC daw ang nakatira dyan. At para masabi ng isang informante yan mga kapatid, taga-loob siya. Ibig sabihin, taga dyan siya sa loob mismo ng compound ni Kibuloy. Diba? At ito lang guys, tandaan natin na ang mga Pilipino mukhang pera yan. Siguro natutokso na rin mga kapatid sa 10 milyon. Diba? Lalo na't Bisaya yan. Diba? Baka natutokso na. Nako, malaking pera to. Malaki yung malaking pagbabago sa buhay ko to pag pinagkanulo ko si Kibuloy. Isipin nyo na lang, 'di ba? Wala naman sila mapapala dito kay Kibuloy. Hindi naman sila magkakaroon ng 10 milyon pag pinagtanggol nila si Kibuloy. Malamang sa malamang mga kapatid, siguro nakapagdesisyon na itong informante nila, na ituro ko na lang si Kibuloy para makuha ko yung grand prize na 10M.
Di ba? Safe din naman yung kanyang pangalan eh. Kung sakali man mga kabatid na magkaroon ng kwan dyan, ng tawag dito, raid at mahuli si Kibuloy, safe din naman yung pangalan ng impormante. Di ba? Bahala na si Kibuloy dyan mga kababayan, manghula kung sino dyan sa kanyang mga miyembro ang nag-traitor sa kanya. Ito mga kapatid, ayon kay Torre, hindi umalis sa 30 hectares compound, pero 30 hectares yan mga kapatid sa 30 hectares compound si Kibuloy na ginagamit ang ilan sa kanyang mga tagasunod bilang shield upang hindi pasukin ng mga polis ang compound. Diba? Totoo naman to mga kapatid. No? Ginagamit naman talaga ni Kibuloy yung kanyang mga alipores mga kababayan para maipagtanggol siya. Diba? Ginagawa niyang human shield mga kapatid itong kanyang mga miyembro. Diba? Ito din mga miyembro ni Kibuloy, patanga-tanga din. Hindi rin nag-iisip mga kababayan. Nako, ewan ko ba sa inyo. Sabi dito ni Torre mga kapatid, nandyan siya. Ginagamit lang niya ang mga tao para i-shield siya. Based on the information that we have, we are inclined to really believe na nandyan siya. No? Sabi dito ni General Torre mga kapatid. Naniniwala sila na lehitimo di umano yung kanilang impormasyon na nakuha. Diba? Kasi nga siguro mga kapatid, hindi naman magtitiwala itong si General Torre kung hindi din niya na-validate itong pagkatao ng kanyang informant. Siguro, sinabi din siguro ng informant, Chief, General, taga dito po ako sa loob. At lagi ko po nakikita si Pastor dito. Diba? Hindi naman to ipapamedya ni General Torre mga kapatid kung hindi siya sigurado sa kanyang informant. At malaki ang chance mga kababayan na membro nga ito ni Kibuloy. Well, kung sino ka man na informant ni General Torre, salute sa iyo kapatid. Piliin mo yung mga bagay na meron kang pwedeng makuhang gantimpala. Kasi wala ka namang makukuha diyan kay Kibuloy kung patuloy niyong i-deny at itatago yan sa batas Piliin mo itong inaalok ng gobyerno na 10 milyon. Malaking bagay yan kapatid. Malaki na ang magiging pagbabago ng iyong buhay pag nakuha mo itong 10 milyon. At ito pa mga kababayan, matatandaan pinigilan ng mga taga-suporta ni Kibuloy ang mga operatiba ng isagawa ang police operation noong Hunyo 10. Ito guys, siguro ako lang nakapansin ito. At maging doon sa mga naging hearing mga kapatid nitong nakaraan, wala akong napansin na taga DSWD or taga Human Rights na pinansin ito. Doon sa mga video mga kapatid na kanilang pinakita tungkol doon sa nangyaring tawag dito salpukan ng mga pulis at mga kampo ni Kibuloy noong Hunyo 10 na operation nila. Ang napansin ko doon mga kababayan, yung mga kabataan nitong mga miyembro ng KOGC, ginamit nilang panangga para ma-intimidate itong mga pulis na gustong hulihin si Kibuloy. Diba? Ginamit nila yung mga kabataan, mga kapatid. Ang daming video na nagsisirculate ngayon sa YouTube, sa TikTok, sa Facebook, na kung saan mga kapatid, may mga kabataan talagang na-involve doon sa nasabing encounter nitong pulis at mga miyembro ni Kibuloy. Ngayon mga kababayan, merong isang ahensya dyan sa Davao, ang tila parang nagiging bulag yata mga kapatid. Kasi nga mga kababayan, napakaklaro po nung mga video na nagsisirculate ngayon sa YouTube na kung saan mga kapatid, merong child abuse na ginawa itong kampo ni Kibuloy noong Hunyo 10. Paano ko nasabi mga kapatid? Mga minor de edad, yung mga batang ginamit nilang pananggalang doon sa nasabing encounter nitong mga kapulisan at mga miyembro ni Kibuloy. Minor de edad yun lahat mga kababayan. Sa madaling sabi mga kapatid, child abuse yun. Pero itong taga Davao na DSWD mga kababayan, parang nagbubulag-bulagan. Baka hawak sa liig ni Mayor. Diba? Kaya nagbubulag-bulagan.
At doon din sa hearing mga kapatid, hindi ko rin napansin yan na parang binanggit yan ng human rights. Diba? Hindi ko napansin yan mga kababayan na pinagtuunan din pinagtuunan ng pansin niya ng mga taga human rights. Walang ganun mga kapatid. 'Di ba? Sa madaling sabi mga kababayan, no? Pwedeng kasuhan itong mga magulang, no, na ginamit yung kanilang mga anak bilang pananggalang dito sa mga pulis na gustong hulihin si Kibuloy. Kasi panigurado, isang bagay na sigurado diyan mga kababayan, isang uri po yun mga kapatid ng child abuse. Diba? Ano bang alam ng mga bata na yan sa mga nangyayari dyan sa inyong pastor? Diba? Ginamit nyo lang sila para i-intimidate itong mga pulis. Oh. Diba? Yun mga kababayan, panigurado. Klarong-klaro mga kapatid, child abuse yun. Kaya dapat reviewin ulit ng PNP mga kapatid, no? Yung mga bata na dinala nila doon sa kwan, 'di ba? Sa nasabing encounter na 'yon. No, reviewin nila yung mga mukha ng mga bata at panagutin ang mga magulang noon mga kababayan, no? Kasi ibang kaso na po ang child abuse mga kapatid kumpara dito sa kinakaharap na kaso ni Kibuloy. 'Di ba? Ang concern natin dito is yung mga kabataan na walang muwang mga kababayan, no, na kanilang ginagamit para protektahan ang puganting pastor na si Kibuloy. Oh. Itong DSWD din dyan sa Davao mga kapatid, dapat panagutin din yan eh. Kasi mga kababayan, nagiging pabaya yata sila mga kapatid. No, nagiging pabaya yata sila sa kanilang mga responsibilidad dyan. 'Di ba? Viral na viral yung video pero hindi nila pinapansin yung mga bata na dinala ng mga magulang, no, para gawing pananggalang dito sa laban dito sa mga pulis na gustong hulihin si Kibuloy. Dapat panagutin ito ng DSWD mga kababayan. No, dapat sila ang nangunguna sa pag-iimbestiga niyan mga kapatid. 'Di ba? Dito bala makikita na natin mga kababayan kung gaano ka manipulado ng mga Duterte itong Davao. Maging DSWD mga kapatid, wala tayong narinig. Grabe. Itong human rights din, ewan ko lang kung hindi lang talaga na-mislook lang talaga ito ng human rights o hindi talaga nila pinansin. Pero sana, no, pansinin ito ng human rights. May karapatan din yung mga bata na yan na huwag idamay sa mga kung anumang mga issue dyan na kinakaharap ng kanilang mga magulang. Diba? Mga bata pa yan eh, wala pang kamuwang-muwang yan sa mga nangyayari mga kapatid. Tapos ginagamit nila, no, para i-intimidate itong mga kapulisan na gustong hulihin si Kibuloy. Napaka-desperadong kwan po yun mga kapatid, no? Kumbaga desperate moves na po yun mga kababayan para dito sa mga miyembro ni Kibuloy, no? Yung paggamit ng kanilang mga anak, desperate moves na yun mga kapatid. And ito lang guys kaya siguro umabot sila sa ganong desisyon mga kababayan na pati mga bata ginagamit na nila kasi nung time na yun yata mga kapatid, baka nandyan talaga si Kibuloy. 'Di ba? Baka nandyan talaga si Kibuloy mga kababayan. Kaya ginamit na nila yung kanilang mga anak bilang depensa laban dito sa mga pulis. Kaya kung ako dito, no, sa PNP, imbestigahan na rin nila, no, yung mga magulang na nagdala ng kanilang mga anak doon sa nasabing insidente noong Hunyo 10. 'Di ba? I'm sure, no, marami kayong makukulong diyan na miyembro ni Kibuloy. Pang-aabuso 'yun sa mga kabataan eh. No, klarong-klaro 'yun na pang-aabuso 'yun sa mga kabataan. No, pwede niyong tablahin itong mga ni Kibuloy diyan, itong mga miyembro ni Kibuloy. Ito ba mga kapatid, sinabi ni Torre na biniberipika pa rin naman nila ang mga impormasyon na kanilang natatanggap sa hotline, no, matapos ang pagpapalabas ng 10 milyong reward sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon. Ibig sabihin mga kapatid, effective itong 10 milyon na reward, no? And alam naman natin mga kababayan, ang mga Pilipino mukhang pera talaga yan, no? Kahit sinong anak ng Diyos ka ba dyan, kung may 10 milyon namang kapalit, talagang mag-iiba yung pananampalataya niyan. Lilipat talaga yan sa pera. 'Di ba? Total naman, hindi ka naman totoong Diyos Kibuloy eh. Dito muna ako sa 10 milyon.
Ay, nako. Ito mga kapatid, sabi ni General Torre, ito na mga kababayan, kung talagang inosente ka, no? Si General Torre po nagsabi nito mga kapatid, submit yourself to the rule of law. Surrender kayo sa judge. Dalhin ninyo ang napakagaling ninyong abogado. Di ba? Which is tama naman. Kung naniniwala ka talaga, Kibuloy, na ikaw ay inosente, magpakita ka. Dalhin mo si Digong. Di ba, abogado yan si Digong? Abogado na prosecutor pa. Piskal pa pala. Kasi naging piskal daw yata yung mga kapatid. Dalhin mo yan si Digong. Gawin mong abogado. Mag-best friend naman kayo eh. Kung totoong inosente ka, hindi ka matatakot lumantad. Diba? Yan lang yun eh. Takot kang lumantad dahil ikaw mismo sa sarili mo naniniwala na guilty ka. Palusot nyo lang naman yung mga kwan eh. Yung mga sinasabi nyong may patong ka sa ulo, no? Pinatungan ka ng FBI sa ulo ng ilang milyon yan. Palusot mo na lang yan, Kibs. Diba? Sino ba namang tangang FBI ang magpapatong sa iyo ng ganyan? Bakit ka papatungan ng ganyan? May inakwan ka ba? May malaking malaking sindikato ka ba talaga na talagang wanted doon sa US? 'Di ba? Yung kaso mo lang naman sa US, 'di ba? Is yung mga pang-aabuso mo. Malayo 'yun sa mga kwento nyo na pinapatungan yung ulo mo. Unang-una, sino ang magpapatong sa ulo mo ng ganong kalaking pera? 'Di ba? Palusot nyo na lang 'yan eh. 'Di ba? Nagpapalusot na lang kayo kasi ang totoo, natatakot ka talaga sigurong lumantad dahil ikaw mismo alam mong guilty ka sa mga aligasyon laban sa iyo. Sa mga kasong kinakaharap mo. Ganon lang yung kadali, pastor. Kasi kung hindi ka guilty, nako, panigurado siguro, nagyayabang ka na dyan. No? Nagyayabang ka na siguro dyan at hinarap mo na agad yan. Kanya nga lang, sa nakikita namin ngayon, ako personally, sa nakikita ko, pastor, no? Parang pinapatunayan mo talaga na guilty ka sa kaso mo. At isa pa, no? Mali yung mga sinasabi nila na pinupolitika si Kibuloy, mga kapatid. Tandaan natin mga kababayan, si Digong pa ang presidente, convicted na sa US si Kibuloy. Tapos, ang mahirap dyan, yung mga complainant, miyembro pa niya mismo. Diba? Miyembro pa niya mismo. At may mga taga-Ukraine din, may mga dayuhan din na nag-testify patungkol sa kanyang mga ginagawang sa mga ginagawa niyang panghahalay. Kung totoosin mga kapatid, binigyan naman si Kibuloy ng due process dito sa Pilipinas eh. 'Di ba? Binigyan naman siya ng due process eh. Hindi naman siya basa-basa inakusahan dito sa Pilipinas gaya ng mga notice na pinapalabas ng FBI doon kung anong klaseng tao siya doon. No, dito sa Pilipinas mga kababayan, dinaan 'yan sa due process. Nangalap ng mga resource person, no, itong ating mga senador, no, para mag-testify dito sa mga aligasyon kay Kibuloy. At meron silang nakuhang mga resource person, mga kapatid, na kung saan membro mismo ni Kibuloy, no. Kaya patas lang, no. Patas yung ginawang proseso ng ating Senado. 'Di ba? Noong una, sabi nila? Hindi daw korte ang Senado. Hindi korte ang Senado. O bakit ngayon hindi pa rin kayo humaharap kahit sa husgado? 'Di ba? Bakit hindi pa rin kayo humaharap ngayon sa korte? Korte na mismo. Hindi na kayo dadaan sa Senado, sa korte na. O bakit ayaw nyo pa rin harapin? Ang dami nyong dahilan eh. 'Di ba sabi nyo nung una, dapat diretso na sa korte, wag nang idaan sa Senado kasi hindi naman daw korte ang Senado. Ngayon korte na nga eh. Ba't ayaw nyo pa rin lumabas? Kasi natatakot ka, no, na makulong. Kasi guilty ka nga. Ikaw mismo, alam mo na totoo yung sinasabi ng mga dating miyembro mo na minolestya mo, na hinalay mo. Totoo talaga yung claim nila, kaya takot ka. Saan ka ba nakakita ng isang akusado na nanghihingi ng napakaraming napakaraming pabor
Walang ganun mga kababayan. At isa pa, kung naniniwala ka na Diyos ka, di ikaw lang yon. Ako, naniniwala akong puganti ka. Oh, hindi kita kikilalaning Diyos. Sarili mo nga, di mo nga mapagtanggol eh. Oh, ngayon pa nga nagtatago ka na eh. Di ba? Patunayan mo na makapangyarihan ka. Di ba? Harapin mo si Hontiveros. Kay Hontiveros pa nga tumiklop ka eh, tapos magyayabang ka pa na nasa kamay mo ang remote ng sanlibutan. Baliw! Ngayon, dalhin nyo na pinakamagaling yung abogado at humarap kayo. No? Patunayan nyo ang inyong sarili na inosente kayo. Yan lang ang tanging paraan, pastor, para malinis mo ang iyong pangalan at sasaluduhan ka namin. Pag nalinis mo ang iyong pangalan, sasaluduhan ka namin. Wala na kaming pakialam doon sa mga kaso mo doon sa Amerika. 'Di ba? Ibang usapan naman 'yun eh. Magkaiba naman ng magkaiba naman yung jurisdiction ng Amerika at Pilipinas eh. No? Patunayan mo lang dito sa mga kababayan mo na inosente ka. Pero hangga't nandyan ka, nagtatago ka, hindi mo malilinis ang pangalan mo, hindi maaalis sa isipan, no, ng sambayan ng Pilipino, no, na isa kang pugante talaga. 'Di ba? Madali lang 'yan eh. Kung talagang naniniwala ka na mali yung mga allegation laban sa iyo, huwag mo na pahirapan ang taong bayan. No, habang nagtatago ka, mas liliit ang mundo mo, no. Tulad ngayon, na-freeze na yung mga ari-arian mo. Huwag mo hayaang ma-drain yung mga natitira mong mga resources diyan, no. Yung mga perang nailabas mo sa bangko, huwag mo hayaang ma-drain 'yan. Kasi once na na-drain 'yan, pastor, wala na. 'Di ba? Magugutom ka diyan. Ganun na kasimple yun. Anyway guys, hanggang dito lang itong video na ito. Kung nagustuhan nyo po, huwag kalimutan mag-subscribe at pakilike ang ating video ngayon para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Mag-comment na rin kayo dyan mga kapatid sa inyong mga opinion. Hanggang dito na lang.